Nasa linya natin, partner, at mga Oo. kapuso, ang Director of FIBOC, si Director Teresito Bacolcol, nasa linya natin. Yes. Director, magandang hapon po. Welcome po sa Double Wang, sa Double B. Magandang hapon, Director. Yes po, magandang hapon din po sa inyong dalawa and Happy New Year. Happy New Year, sir. Medyo Oo. kabado ako dun sa Oo, issue sa ng lahat. Mayon. Oo. Ano po ang mga indikasyon na nakikita ngayon ng FIBOC do sa posibilidad ng pagsabog po ng Bulkang Mayon? Meron po bang possibility, Director? Actually, technically, sumasabog din yung Mayon volcano. Meron ng eruption. It's just that this is what we call an effusive eruption. Ito yung slow release of magma doon sa edifice ng vulkan. Okay. So yun yung kaya that's the reason why we raised alert level from alert level 2 to alert level 3. So meron tayong lava extrusion and dome growth and whilst eruption na po ito and meron tayong active lava dome growth, meron tayong incandescent rock falls Opo. indicating hot newly extruded lava and nag-collapse din po yung newly extruded lava, nag-generate po ito kanina ng pyroclastic density currents. Oh. So, pwede nang sabihin na sumabog na ang Mayon. Hindi lang ganun ka-destructive. Yes, this is what we call diffusive eruption. Ito rin yung nangyari noong 2023. Oo. Slow release of magma doon sa edifice ng vulkan. Para sa atin, Director, okay na yung slow release of magma kaysa doon sa isang Yung bigla. biglaan na malakas, hindi ba? Yes po, ang downside lang nito is that we'll be in for a long haul. Oo, Like matagal. katulad ng 2023, 6 months bago natin na ibaba yung alert level from 3 to 2. And yung mga tao, since alert level 3, they have to stay sa Correct. mga evacuation centers. Yung mga nakatira inside the permanent danger zone. Nasusukat ba ng FIBOC kung gaano karami yung volume, gaano kalaki yung volume ng magma na nasa loob ng bulkan at i-release niya? Well, nasusukat natin after. Pwede naman siya technically before, but yung nagagawa natin, nasusukat natin after the eruption. So for instance, yung 2023 eruption, around 48.9 million cubic meters yung volcanic materials na binuga Opo. ng Mayon. And hindi ito yung pinakamataas noong 2018. It was an explosive eruption. Okay. 77.8 million cubic meters. Pero yung sistema niya ngayon ng slow release ng magma at kung tatagal tayo, hindi natin pa natin masasabi Matansya. kung gaano katagal ito, Director. That's right. Yes po, tama po kayo. Again, ka-start pa lang natin. Oo. So, sana hindi ito matagal. May mga explosive eruptions din naman, effusive eruption din naman tayo na sandali lang. 3 months noong 2014. And pero usually kapag explosive eruption, yun yung sandali lang. Katulad nung 2018, 2 months, and yung 2000 Yes. eruption, it was an explosive eruption. Halos 2 weeks lang Opo. yung tinagal. Doon po sa paligid ng Mayon, 'di ba? Bilog 'yan, 'di ba, Director? Saang munisipalidad diyan sa paligid ng Bulkang Mayon ang kailangan ng massive na evacuation kasi nandoon yung direksyon ng lava flow. Well, ang karamihan dito would be on the southern side, but since circular din siya, may mga na-identify na tayo ng mga municipalities. Ano po municipalities So, yung Director? Yung meron tayong ito sa Tabaco City, may mga Opo. barangay siya yung na-identify dyan. Malilipot, Bakakay, Domingo, Legazpi, Daga, Kamalig, Ginubatan, and Ligao City. So, hindi naman lahat ng, say, for instance, hindi naman buong Legazpi City. So, may mga barangays lang Yes, na opo. nasa loob ng 6 km permanent danger zone. Opo, linawin lang natin, Direktor, yung lava ho, minsan hindi yan lumalabas mismo doon sa bunganga nung bulkan, no? Minsan sa gilid-gilid maaring lumabas yung lava. Tama ho ba? Pwede po yan, pero karamihan sa for Mayon, of course, may crater. Doon talaga lumalabas sa crater niya. Wala Pero na pwede ba? pong mangyari yan, like yung nangyari sa sa US, lateral explosion yung nangyari. Yung St. Helens. Gilid. Sa gilid lang. Sa gilid, oo. Walang ganyan kayo nakikita sa Mayon.
Wala. Wala, okay. So, lahat nasa crater. Oo. Tapos yung lawak ho na pwedeng bumaba ho itong yung kung meron mang mailalabas may mga pyroclastic flow ho yan o lava, mako-cover ho ba yung 6 kilometer talaga? Depende po yan. Nung 2006, umabot po yan, nag-breach po yung sa PDC, yung Permanent Danger Zone, yung lava, and yung 2000 din. Kaya nga, dapat talaga walang tao dyan kasi pwede kasing umabot yung pyroclastic density current natin. Naglagpas sa 6 kilometer. Meron ba, paano ang mangyayari pag aabot ba ho to kung sakasakali to level 4, meron pa bang ganun tayo? Yes po, may alert level 4 din po tayo, and in fact hanggang alert level 5 yan. So kapag alert level 4, we may extend the danger zone to 8 kilometers. Kapag alert level 5 naman, pwede tayong mag-add pa ng danger zone. Pero sa Mayon po, As the malayo. eruption progresses, yes po. Apo, yung sa Mayon, may possibility ba mag-alert level 4? Hindi pa natin nakikita yan. But right now, ang nakikita natin, this would follow the 2023 effusive eruption. But there's always this possibility na biglang magbago yung mga parameters natin. Magiging like katulad ng 2018 explosive eruption. Opo. So, Nag-uulan isa din. yan sa mga... Umuulan. Nag-uulan po, Director. Paano po yung pangamba sa lahar? Yan po, tama po kayo. Yung pwede pong magkaroon ng lahar. So, kaya nga, kailangan talagang mag-iingat yung mga tao, yung babayan natin na nakatira, malapit sa mga riverbanks kasi pwedeng ma-remobilize yung mga lahar, yung mga volcanic materials as lahars. Sa oras na ito, Gob, habang nasa level, Director, meron na ho bang tsansa na sa paligid ho yan, pwede hong may mga bumabagsak ng mga abo? Yung mga buhangin type na galing ho sa bulkan? Wala pa? Volcanic ash. Ashfall. Oh, yes. Volcanic Mga ash wala pa. Pwedeng yung mga pyroclastic density curves, pwedeng mag-generate din yan ng ash. Pero depende kasi yan sa lakas ng hangin at saka sa direksyon ng hangin. Most likely, nasa edifice lang vulkan. doon lang muna, hindi yan kakalat pa. Pero pag halimbawa lumakas-lakas yung ulan dyan sa may bahagi ng Mayon, doon natin asahan na yung medyo malakas-lakas na buhos ng lahar. Ano po, Direktor? Kasi parang kumukulo sa pagkakatid natin, pag kumukulo-kulo eh. Oo. So, kapag may continuous and torrential rainfall po tayo, pwede pong ma-remobilize yung mga volcanic materials as lahars. Oo, pero maliban sa Mayon, Weng, di ba po ang Canlaon ay nagkaroon din po ng aktibidad? Yes po, kanina tayo as emission activity from 5:55 a.m. to 9:25 a.m. So, labas 3 hours and 30 minutes. And yung plume height umabot ng around 800 meters. Nagpapatuloy ba ngayon? Wala na? Wala, tapos na at night. Pero itong as emission activity, this is a recurrent event. Recurring event sa Canlaon Volcano. And pasok pa rin naman to sa kanyang alert level 2 status. Walang pangangailangan na magtaas doon ng alerto, Director? Wala naman kasi, again, pasok pa rin naman sa alert level 2 status yung Canlaon Volcano. Wala namang pagdami ng volcanic earthquakes, hindi rin natin nakikita yan. Okay. Panghuli, Gob, ito lang ha, kasi di ba, Director, sorry, kanina si Governor, Director, sorry, na yung posibilidad na magkaroon ng major eruption, di ba, pinag-aaralan niya na ito, hinog na to for another major eruption. Sa panahon ito, posible ho ba yun o hindi naman? Sang bulkan yan? Ito, sa Mayon. Mayon, Well, again, isa yan sa mga tinitingnan natin yung mga scenarios for Mayon Volcano, yung explosive eruption. But usually kapag explosive eruption kasi, yung interval ng bawat eruption ay medyo matagal-tagal. Ito kasi yung last eruption natin, bago lang, wala pang 3 years. Kasi nag-erupt to noong June 2023 and balik around
a little more than 2 months, 2 years lamang. Opo. So kaya nga ang nakikita natin, this would follow yung 2023 eruption, slow release of magma doon sa edifice ng bulkan. At Okay. matagal. Hindi po maging explosive. At Yes. matagal. Pero yes, that's right. The possibility is always there na magkaroon ng explosive eruption. Oo. Okay. Okay. Director, nako, maraming salamat po sa mga impormasyon at kami po ay magiging mas malimit pa yung tawag sa inyo kasi Opo, kailangan opo. malaman natin yung pagbabantay natin yung, Oo. 'di ba, dyan sa mga mayon na aktibo ngayon. At saka salamat kasi Oo. sabi nga ng provincial government, sila ho'y nakipag-ugnayan na ng Early maaga, on, sa mga 5 kababayan days natin before doon. mangyari ito, Oo. parang meron ng coordination sila sa inyo pong tanggapan kaya nakakapaghanda sila doon sa lokal na pamahalaan. Thank you po. Maraming salamat din po for having me here. Thank you po. Good afternoon, sir. Thank you. Si Director Teresito Bacolcol, ang director po ng FIBOX sa pagbabantay ho natin sa Bulkang Mayon mga at kapuso. Canlaon. Yan, grabe, no? Hilingan, walang pinoproblema.